Bakit may taong hindi natin basta-basta nakakalimutan kahit matagal na kayong walang koneksyon at kahit malayo kayo sa isa't isa? Yung tipong naidlip ka na, tapos bigla mo na lang siya naaalala. Hindi dahil palagi kang nagpaparamdam, hindi dahil lagi mo siyang iniisip, kundi dahil nag-iwan siya ng emosyonal na marka sa isipan mo. Mga alaalang may matinding emosyon at mga pag-uusap na kailanman ay hindi nabigyan ng linaw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit may mga taong nananatili sa ating alaala kahit wala na sila sa ating buhay. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit may mga taong hindi madaling mawala sa ating isip at alaala. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo para malaman mo kung bakit may isang taong nananatili sa ating isipan kahit matagal na kayong walang komunikasyon. Una, nag-iwan ng malalim na emosyon. Nagtataka ka ba kung bakit may isang taong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan kahit matagal na kayong walang komunikasyon? Ayon sa psikolohiya, mas tumatatak sa ating alaala ang mga karanasang may matinding emosyon. Kaya hindi palaging ang haba ng panahong pinagsamahan ang dahilan kung bakit hindi natin makalimutan ng isang tao. Madalas, isa sa mga dahilan ay ang lalim ng emosyon na iniwan niya sa atin. Kung noong kayo pa ay naging tapat siya sa iyo at sa kanyang sarili, dahil naramdaman niyang tanggap, minamahal, at nauunawaan mo siya, malaki ang posibilidad na nag-iwan ka ng malalim na marka sa kanyang buhay. Lumipas man ang maraming taon, mananatili pa rin ang magagandang alaalang iniwan mo sa kanya dahil naging bahagi ka ng kanyang buhay na hindi kailanman mabura. Pangalawa, hindi mo binigay kaagad ang sarili mo. May mga taong mas nagiging interesado kapag unti-unti nilang nakikilala ang isang tao. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magpanggap o maglaro ng damdamin. Ang ibig sabihin lang nito, huwag mong kalimutan ang sarili mo, ang iyong mga pangarap, mga interes, at ang buo mong pagkatao. Kapag nakita niyang hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, mas igagalang ka at nauunawaan niya ang totoong halaga ng presensya mo. Ang taong may sariling direksyon sa buhay at may respeto sa sarili ay nagiiwan ng malalim na impresyon na hindi madaling kalimutan. Pangatlo, naging safe space ka sa buhay niya. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap kalimutan ng isang tao ay kapag naramdaman niyang ligtas at komportable siya sa iyo. Maraming tao ang nagtatago sa likod ng pader para protektahan ang kanilang sarili. Pero dahil buo ang tiwala niya sa iyo, wala siyang takot na ipakita ang kanyang sarili. Sa sandaling naramdaman niyang ligtas siya, ang tensyon ay unti-unting napalitan ng kapanatagan at kapayapaan ng isip. Pang-apat, mga alaalang kusang bumabalik. Hindi lahat ng karanasan ay pare-pareho ang epekto sa atin. May mga simpleng sandali na nagiging espesyal dahil sa emosyong nakakabit dito. Tulad ng mga biglaang tawanan, malalalim na usapan sa gitna ng gabi, o kahit ang simpleng pag-alala mo sa mga maliliit na detalye tungkol sa kanya. Kusa kasing bumabalik sa ating isipan ang mga karanasang nag-iwan ng matinding marka sa ating buhay. Kaya tuwing nakakakita siya ng bagay o makarinig ng kantang nauugnay sa mga panahong iyon, kusang bumabalik ang mga alaala at ikaw agad ang unang pumasok sa kanyang isip. Dahil sa huli, minsan hindi lang ang masasayang sandali ang naaalala natin, kundi ang mga simpleng kaganapan sa mga oras na magkasama kayo. Panglima, iginagalang mo ang kanyang desisyon. Hindi mo siya pinilit na piliin ka. Sa halip, ipinakita mong marunong kang gumalang sa kanyang desisyon. Sa isang relasyon, ang isa sa nagiiwan ng magagandang alaala ay hindi ang pagpilit. Madalas,
Ang tumatatak sa ating isipan ang taong marunong umunawa at gumalang sa desisyon ng iba, kahit hindi iyon ang gusto niyang mangyari. Ang ganitong uri ng respeto ay nagpapakita ng mataas na antas ng maturity at tiwala sa sarili. Dahil dito, maalala ka pa rin niya. Hindi dahil pinilit mo siyang manatili, kundi dahil bihira siyang makatagpo ng taong marunong gumalang at umunawa sa kanyang kalayaan at desisyon. Pang-anim, napanatili mo ang iyong dignidad at halaga. Nang magkahiwalay kayo, hindi ka nagbeg, hindi ka nagmakaawa, at hindi mo ipinagsiksikan ang sarili mo sa kanya. Pinili mong lumayo ng may dignidad at tahimik na tinanggap ang katotohanan. Ang taong marunong tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi naghahabol ay nagiiwan ng malaking tanong sa isip ng iba. Dahil dito, mataas ang naging tingin niya sa iyo. Hindi kanya itinuring na maliit, bagkus ay nakita niya ang tunay mong halaga. Pangpito, may sarili kang pananaw sa buhay. Hindi lahat ng taong tumatatak sa ating isip ay dahil lagi silang nandyan. Minsan, naaalala natin ang isang tao dahil sa kakaiba niyang pananaw sa buhay na nagiiwan ng marka sa atin. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para maging espesyal sa mata ng iba. Ang pagkakaroon ng sariling paninindigan, prinsipyo, at pananaw sa buhay ang bumubuo sa kung sino ka bilang tao. Dahil ang pagpapanggap ay panandalian lamang. Ngunit ang tunay na pagkatao ay nagiiwan ng pangmatagalang marka. Ang taong may sariling prinsipyo at malinaw na direksyon sa buhay ay hindi basta-basta nakakalimutan. Pangwalo, nakita niya ang pinakamagandang bersyon ng sarili niya kapag kasama ka. May mga taong hindi lang natin naaalala dahil sa kung sino sila, kundi dahil sa kung sino tayo kapag kasama natin sila. Kung sa piling mo ay naging mas kampante siya, mas kumpiyansa, at mas naging positibo ang tingin niya sa sarili niya, ang uri ng koneksyong yon ay mahirap pantayan. Hindi lang natin namimiss ang isang tao. Namimiss din natin ang sarili natin noong mga panahong magkasama pa kayo. Madalas, mas tumatatak sa puso natin ang masasayang alaala na iniwan niya sa buhay natin kaysa sa mismong pagkawala niya. Kaya kahit matagal na kayong walang komunikasyon, hahanap-hanapin pa rin niya ang bersyon ng sarili niya noong panahon na bahagi ka pa ng kanyang mundo. Pangsyam, hindi mo siya binigyan ng dahilan para magkaroon ng masamang alaala sa iyo. Madaling maiugnay ang isang tao sa galit o sakit kapag ang iniwan niyang karanasan ay puno ng negatibong emosyon. Ngunit dahil naging maayos, may respeto, at may dignidad ang pakikitungo mo hanggang sa huli, wala siyang anumang dahilan para magtanim ng sama ng loob sa iyo. At kapag malinis ang pangalan mo at wala kang iniwang galit o sama ng loob, ang nakaukit sa puso't isipan niya ay ang mga magagandang sandaling magkasama kayo. Pangsampo, naging bahagi ka ng isang mahalagang yugto ng buhay niya. May mga taong pansamantala lamang dumating sa buhay natin upang ipakita ang ating mga pagkakamali, patatagin ang ating isip at damayan tayo. Sila yung mga taong nanatili at sumuporta sa mga panahong kailangan natin ng totoong karamay. Maaaring hindi sila manatili habang buhay, pero nagiiwan sila ng permanenteng bakas sa puso't isipan natin. Ang mga taong nag-iwan ng positibong impluensya at nagbabago sa pananaw natin ay hindi kailanman mabubura ng panahon. Dahil sa huli, hindi lang natin naaalala ang mga taong nakasama natin, kundi ang mga taong nagbigay ng tunay na kahulugan sa buhay natin. Ano ba talaga ang naiwan niya sa buhay ko? Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya magawang burahin sa aking isipan? Sapagkat ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa dami ng chat o sa haba ng panahon na pinagsamahan ninyo.
Nasusukat ito sa lalim ng pag-unawa, sa katapatan sa oras ng kagipitan, at sa epekto na iniwan niya sa puso at isipan mo. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi lang tungkol sa pagmamahal, kundi kung paano kanya tinuruan na mahalin ang iyong sarili. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel at pakion na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos tungkol sa love insights, human psychology, at self-improvement. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.